Okay. Ang taas ng motor ko. Nagpalit tayo ng 130 by 80 by 17 sa likod. Likod pa lang, malaki na yung difference niya. Kasi 110 by 80 lang yung likod natin, yung stock. Goods naman, hindi naman sobrang bigat sa pakiramdam. Pero ramdam ko na ang lapad ng gulong ko. Promise. Ramdam ko yung surface niya, ang laki ng lapag niya. And then, bumili nga pala ako ng side stand. So, mali yung side stand na nabili ko, no? Kasi nasa likod yung kuntel niya, yung pinagsasabitan ng spring, dapat nasa unahan. Pero magagawan pa naman na paraan yon kung bibili ko ng mas mahabang spring, kasi kakabit siya dun sa triangle. Katulad nitong sa stock, doon naman nakakabit sa stock yung triangle eh. Pero kung hindi, di bibili tayo nung nasa unahan, yung mas tama. Grabe din yung tinaas ng likod kasi kapag nagsa-center stand tayo, 325, 17. Ito 130, 80, 17. Nakalapat na yung gulong sa likod. So ibig sabihin kapag pinalitan na rin natin tong unahan, nakastock pa kasi tayo. Ibig sabihin kapag pinalitan na rin natin yung unahan, nakastock pa rin kasi tayo dyan eh, no? Nakalapat na yung gulong ko sa likod kapag naka-center stand. So di ba usually nakaangat pa yan. What if palitan pa natin yung unahan? So ibig sabihin mas tataas pa yung motor natin. Hindi na natin magagamit yung center stand, di ba? So yung iba pinapataasan, kaya yung side stand natin, bumili rin tayo ng mataas. Pero ngayon kasi na likod pa lang yung pinapapalitan natin, hindi pa natin kailangan magpalit ng side stand. Kaya pa naman niya. Pero once na magpalit na tayo unahan, yun, kailangan na natin palitan yung center stand tsaka side stand. Hindi naman siya sobrang bigat. Siguro kasi kakunti na lang yung gas ng motor ko. At the same time, nagpalit na tayo ng sprocket set, no? From 1440, nagpalit tayo ng 1442. Mas madaming ngipin. Advantage siya sa arangkada. Ibig sabihin kahit mabigat yung motor mo, kayang umarangkada kahit pataas. Yun yung idea.